Tanong lang po, ilan po ang naghudas sa ating Panginoong Hesukristo? Isa lang po. Di po ba? Ilan po ang nawalang tupa sa kwento ng ating Panginoong Hesukristo? Ilan po ang lost sheep? Isa rin po. Di po ba? Ilan po ba ang prodigal son? Ang alibughang anak? Ang pasaway na anak? Isa din po. Ilan po bang anghel na lumaban, nagrebelde sa Diyos? Isa din po. Ang pangalan po niya ay si Lucifer. Tingnan niyo na po, yan ang katotohanan ng buhay. Oo, may masama sa mundo, pero isa lang yan. Kaunti lang yan. Maliit na porsyento lang yan. Amen? Kaya kung sino man yang nakakasakit sa iyo, kapatid, tandaan mo yon. Isa lang siya. Amen? Isa lang naman yung asawa mo na hindi tapat sa iyo. Isa lang naman yung biyanan mo na pinabibigatan ang buhay mo. Isa lang naman yung anak mong rebelde at matigas ang ulo. Isa lang naman yung kapitbahay mo na tsismosa at naninira sa iyo. Kapatid, tandaan niyo po, isa lang naman ang isyo mo sa buhay. Huwag mo nang dadagdagan pa. Di po ba? Ang mabuting balita, mas marami pa ang mabubuti sa'yo. Mas marami pa ang nagmamahal sa'yo. Mas marami pa ang naniniwala at sumusuporta sa'yo. Kaya nga, mga kapatid, sa susunod po na malulungkot kayo, ito po ang tandaan niyo. Huwag mo sisirain ang araw mo dahil sa kagat lang ng langgam. Ganda po ng kasabihan na yon. Do not ruin your day because of an ant bite. Ganyan din. Huwag mong sisirain ang tulog mo, ang pahinga mo dahil lang sa kagat ng lamok. Huwag mong kamumuhian ang rosas dahil may tinik lang ito. Huwag kang maiinis sa kanta dahil merong sintonado. Huwag kang titigil na magsumikap dahil nagkamali ka lang. At huwag mong hahayaan na masira, mawala ang pag-asa mo dahil ikaw ay nasasaktan ngayon. Ang ibig lang po sabihin, mga kapatid, huwag mong papabayaan itong mga hudas ng buhay mo na sirain ang maganda at pinagpalang araw na binibigay sa iyo ng Diyos. Huwag mong ihihinto ang iyong misyon dahil lang may hudas sa iyong buhay. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Hesukristo. Pumili daw siya ng mga apostol. Bakit may hudas pa? Nagdasal na nga siya. Alam naman niya na pagtataksilan siya ni Judas. Pero hinayaan niya na sumali pa rin, manatili pa rin si Judas doon sa grupo nila kasi nauunawaan, naiintindihan at alam ni Jesus kahit na si Judas ay may misyon. Remember that. Kung hindi naman po pinagtaksilan ni Judas si Jesus, di po ba? Hindi siya mapapako sa krus. Kung hindi napako sa krus sa Kalbaryo ang ating Panginoong Hesukristo, hindi maliligtas ang sangkatauhan sa kanyang kasalanan. Remember, some people come into your life as a blessing, disguised as difficulties. Mahirap lang sa tingin mo, kalaunan, yan ay pagpapala, regalo pa rin, binibigay ng Diyos sa'yo. Sila ay makakatulong pa rin sa'yo. Tandaan niyo po, treat people who hurt you as part of your mission. They are there to help you to become better. Amen? Lastly, if some people have hurt you in your life, don't worry, God will heal you. Yan po ang ating narinig sa Ebanghelyo. Lahat daw ng mga tao na lumalapit kay Jesus, hinahawakan siya. Gumaling sila. Bumuti ang kanilang nararamdaman. Kaya nga, kung nasaktan ka ng iba, isang paanyaya yan na mas lumapit ka pa kay Jesus. Kasi palalakasin ka niya. People, no matter how good they were, they will eventually change. They will eventually hurt you. Yan po ang malungkot na katotohanan. Ang taong minahal mo, pagkabait-bait man yan dati, pagkabait-bait mo man sa kanya, hindi maiiwasan. Nasasaktan at sasaktan ka niya.
But the good news is, when you believe in God, God will heal you. God will strengthen you. God will inspire you. Amen? Meron pang tumawag sa akin, kamakailan lang, sa messenger. Sinusumbong po yung asawa niya, yung mister niya. Kasi po, nakalkal daw. Doon sa cellphone, merong ka-message, ka-text, may babae. Ang problema, humihingi po ng suporta yung babae ng mister niya sa kanya. Humihingi ng pera ng suporta kasi nabuntis daw nitong mister niya yung babae niya. Niiyak po itong misis. Nagtatanong sa akin, Father, anong gagawin ko? Ang sabi ko po, dalawa lang. Sa pagdarasal mo, una, patawarin mo yung asawa mo. Patawarin mo para magkaroon ka ng kapayapaan. Pero pangalawa, sa pagdarasal mo, pagpasalamat ka pa rin sa Diyos. Dahil sa pasasalamat mo, doon ka magkakaroon ng tuwa sa puso mo. Nagtataka po siya. Paano po ako magpapasalamat? Nagkasala na nga siya sa akin. Ang sama ng ginawa niya sa akin. At sabi ko po, pinakita ko ito sa kanya. At least, di ba? Yan lang yung problema mo. Tinanong ko po yung babae, yung misis. Anong mas gusto mo? Yung nakabuntis? Yung asawa mo? O may cancer ka? Mamili ka. Napaisip po yung misis, sabi niya. O nga po, no? O ito pa, isang tanong ko sa'yo. Anong gusto mo? Yung naka-aksidente, nakabuntis yung asawa mo? O yung na-aksidente yung anak mo? Mamili ka. Sumagot na naman siya. Sabi niya, o nga po, no? Magpasalamat ka. Kasi ang Diyos na ang namili ng problema para sa'yo. Kasi mabuting balita, binibigyan tayo ng problema ng Diyos. Isa-isa lang. At yung binibigay na pagsubok ng Diyos sa atin, bagay sa atin. Kasi ang gusto niya, pag nalampasan mo ang pagsubok na yan, bubuti ka. God knows best. God knows what is best for us. God gives us the perfect problem so that when we can overcome these challenges, we can eventually grow. We can become more holy. Yan lang po ang layunin ng Diyos para sa atin. Kaya nga po mga kapatid, kung may problema ka, pagpasalamat ka pa rin sa Diyos. Kasi isa lang yan. Imposible na mawawalan tayo ng problema dito sa mundo. Kapatid, paalaala, wala pa tayo sa langit. Amen? Gusto mong buhay na walang problema? Punta ka sa langit. Ano po ang paraan para makapunta ka sa langit? Kailangan mo mamatay. Di po ba? Sinabi ko na sa inyo yan. All of us want to go to heaven and yet we do not want to die. Kaya nga kahit na may isa kang problema, isa lang yan. Huwag mo nang dadagdagan yung suliranin mo, yung problema mo. Huwag mo nang dadagdagan. Yung pagsubok mo, yung suliranin mo, sa kakaisip mo, maawa ka sa sarili mo. Di naman ang Diyos na nagpapahirap sa iyo eh. Ikaw, dahil dyan sa isip na yan. Amen? Mga kapatid, sinong Judas ang nasa buhay mo ngayon? Yung nanloko sa iyo sa negosyo, yung nang iwan sa iyo na pinagkatiwalaan mo, yung nagtaksil sa iyo na minamahal mo. Minsan, dahil may Judas tayo sa buhay, ang malungkot na kwento, hinahayaan natin na maging sariwa ang sugat sa ating puso. Dahil lang may Judas tayo, marami sa atin, hinahayaan na buhay ang sakit ng ating damdamin araw-araw, taon nang nakalipas. Pero tandaan natin mga kapatid, huwag mong sisirain ang iyong araw. Huwag mong sisirain ang iyong buhay dahil lang sa iisang Judas. Amen? May isang tao na nagtaksil sa iyo, hindi ibig sabihin lahat ng tao ay taksil. Di po ba? Kung merong isang taong nakasakit sa iyo, hindi naman ibig sabihin wala nang totoong nagmamahal. Kung merong isa na bumitiw, kung merong isa na lumayo sa iyo, marami pa naman ang nananatili, nakalapit sa iyo. Paano tayo magtatagumpay, magwawagi sa mga Judas ng ating buhay? Simple lang. Huwag niyong hahayaan na maging mapait ang inyong mga puso. If you want to win against your Judas in life, then do not become bitter, but better. Amen? Do not become sour. Choose to become sweet. Sapagkat kapag naging mapait ang iyong loob, ibig sabihin, talo ka.
hindi gaganda, gagaan, magiging payapa, masaya ang buhay mo habang maasim ang iyong puso. Amen? Ano ang asim ng puso? Yan yung galit, yan yung inis, hinanakit. Anong ginagawa ng asim, ng acid sa buhay ng lulusaw? Naninira. Please, remove that acid, that pain from your heart. Ask the Lord to help you. It is possible. Kaya nga mga kapatid, tandaan niyo po, Jesus did not stop loving because of Judas. Jesus did not stop trusting because of Judas. Jesus did not stop saving, helping because of Judas. Huwag kang magpapatroma dyan sa mga Judas ng buhay mo. Tandaan niyo, iisa lang ang Judas sa buhay mo. Huwag mong hayaang maging anayan, panira ng buong buhay mo. Amen? Mga kapatid, sandali lang ang problema dito sa mundo. Kakaunti lang ang mga naninira sa ating tuwa. Yung mga Judas na yan. Pero meron pa ring Diyos na makapangyarihan, na mabuti, na mapagmahal, ang palaging nagpapasaya sa atin. May Panginoon na nagpapalakas. May Panginoon na palaging handang tumulong sa iyo. Kung tapat ka sa Kanya, mananatili siya sa iyong piling, sa iyong tabi. Magiging gabay mo siya ngayon at magpakailanman. Amen.